Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 181. Mommy, I'll behave myself sa bahay. Pwede ka nang pumunta. Ang maliit na lalaki ay maamo na tumanggo. Hindi rin niya gusto si Erica, dahil naramdaman niya ang sama ng loob nito sa kanya kahit na siya ay bata pa. Kaya naman, pinili niyang huwag magtag para maiwasan ang gulo para sa kanyang ina. Gayunpaman, sa halip na si Grace ay sumama sa kanya sa gabing iyon tulad ng iminungkahi ni Anastasia, naisip ni Jared na si Elliot ay maaaring maging isang mas mahusay na kandidato para sa gawain. Pumunta si Anastasia sa opisina matapos ihatid ang kanyang anak. Bahagya siyang naupo ng ilang minuto sa kanyang upuan bago kumatok si Grace sa kanyang pintuan at itinulak ito, nag-imbita ng isang delivery man ng bulaklak na pumasok. "This is Miss Tillman. Pakipadala ang mga bulaklak." Ang bouquet ng mga asol na rosas ay natigilan kay Anastasia ng ilang segundo. "Sino ang nagpadala nito?" "Miss Tillman, narito ang iyong mga bulaklak. Lagdaan mo ito at kilalanin." At kaya, pinirmahan ni Anastasia ang papel. Pagkatapos, inabot niya ang card sa bouquet at binuksan iyon. Sa halip na maghanap ng mga romantikong salita, nakakita siya ng dominanteng order na nakasulat dito. "Huwag ibigay ang mga bulaklak. Taos puso ka, Presgrave." Natigilan si Anastasia. Bakit niya ako pinadalhan ulit ng bulaklak? Pinagbabawalan pa niya akong ibigay. "Miss Tillman, ang gaganda ng mga bulaklak. Halatang important sila." Lumapit si Grace para humanga sa mga bulaklak. Nang marinig iyon, ibinuka ni Anastasia ang kanyang mga labi at nagpakawala ng walang magawang ngiti. "Ayokong matanggap kahit gaano pa siya kaganda. Miss Tillman, ang iyong admirer ay dapat na napakayaman." Inggit na hula ni Grace. "He's not my admirer," malabong sagot ni Anastasia bago siya bumalik sa kanyang upuan. Sa sumunod na 2 oras, pasulpat-sulpat niyang tinitigan ang bouquet ng mga asol na rosas at natulala. Sa 11:30 AM, si Nigel ay nagpakita sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa tanghalian. Ito ay sa imbitasyon na hindi nagbigay ng puwang para sa pagtanggi. Nang makita niya ang bouquet ng bulaklak sa sopa, agad niyang nakilala kung sino ang nagpadala. Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa sarili dahil sa sobrang abala sa pagsasaayos na nakalimutan niyang magpadala ng mga bulaklak. Gayunpaman, nahihiya si Anastasia na i-treat siya nito sa tanghalian araw-araw, kaya inihayag niya, "Hayaan mo akong i-treat ka ng tanghalian mamaya." Gusto lang ni Nigel na makasama siya, kaya hindi niya inisip kung sino ang magbabayad ng bill. Sa huli, sabay silang pumunta sa isang western restaurant. Sa panahon ng pagkain, pinag-usapan niya ang tungkol sa pagsasaayos ng kanyang opisina at tinanong si Anastasia tungkol sa kanyang opinyon. Gayunpaman, kahit na ano ang kanyang iminungkahing, si Nigel ay sumang-ayon sa lahat ng kanyang mga ideya at nagpasya na gamitin ang mga ito. Bilang resulta, hindi siya nang ahas na magbigay ng anumang padalos-dalos na mungkahi. Kung hindi, siya ay magkasala kung ang pagsasaayos ay naging kakilakilabot. "Anastasia, ano ang tingin mo sa pinsan ko?" biglang tanong ni Nigel. Nanginginig ang kamay ni Anastasia sa tanong, dahilan para mahulog muli sa kanyang plato ang katsarang sinandok niya. "Ah, he's my boss and he's a nice person, of course," nauutal niyang sabi. "Sa pagitan niya at ako, sino sa tingin mo ang mas magaling?" Mataman siyang tinitigan ni Nigel, determinadong makakuha ng sagot mula sa kanya. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Anastasia ang kanyang mga kubyertos at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Nigel, ano ba talaga ang pinanghuhugutan mo?" Sa kabilang banda, itinikom ni Nigel ang manipis na labi at nagpasya na hindi na niya iwasan ang tanong na kanina pa niya pinag-iisipan. "And so," he exhaled and uttered, "I know that he's pursuing you and he's repay your kindness at the same time." "Anastasia, tungkol sa relasyon natin, sana, mabigyan mo ako ng pagkakataong makasama ka." Ibinaba niya ang kanyang ulo dahil alam niyang maliit ang pagkakataon. "Nigel, ang sarap maging kaibigan mo. Maaari kaming kumain ng magkasama at magkita minsan. Tsaka alam mo naman na wala akong balak magpakasal ulit." "Sorry talaga." Siya ay taos-pusong humingi ng tawad, pagkatapos ay idinagdag, "Please don't waste your time on me, Nigel."
Hindi ito katumbas ng halaga. Pero, ikaw lang ang babae sa puso ko. Wala nang iba. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa babaeng nasa harap niya. Bagamat hindi siya ang pinakamagandang babae, siya ang pinakanatatanging tanawin na nakita niya. Ang totoo, ang kanyang mga salita ay nagpakilos sa puso ni Anastasia, ngunit siya ay nanatiling tuwid at bumantong hininga. Kung ganoon, sa palagay ko hindi tayo maaaring maging magkaibigan. Nanigas ang ekspresyon niya at saka bumagsak. No, ayokong mangyari yon. Sa makatuwid, manatili tayo bilang magkaibigan. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Anastasia na makonsensya nang sabihin niya iyon. Mukhang kailangan kong iwasan ang madalas na pagkikita ni Nigel pagkatapos nito. Ayokong sirain ang buhay niya. Imbes na sayangin niya ang oras at effort niya sa akin, pumunta siya at humabol ng ibang babae. Kabanata 182. Ganyan din ba sasabihin mo kung pinsan ko ang humabol sa'yo? Nagpout si Nigel at nagtanong, medyo nalulumbay. May kung anong kumislap sa mga mata ni Anastasia sa tanong na iyon. Si Elliot ay hindi kailanman naging masunuring Ginoo tulad ni Nigel. Sa halip, siya ay may isang malakas at mapagmataas na karakter, medyo tulad ng isang tulisan. Hindi niya papansinin ang pagtanggi at mga babala nito. Nang makita ang kanyang reaksyon, hindi mapigilan ni Nigel na makaramdam ng selos. Parang binibigyan niya ng special treatment si Elliot. In the end, she didn't answer his question and she muttered, "After lunch, I have to return to the office for a meeting." Dapat mong gawin ang iyong pagsasaayos. Kinagabihan, pinuntahan ni Anastasia ang kanyang anak bago ito ginawa ng isang tao. Kung hindi, ang bata ay kukunin niya muli. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang kinuha si Jared. Dinala pa niya ito sa mall at namamasyal malapit sa opisina nito. Bumili din siya ng ilang dumplings sa bahay para lutuin. Gayunpaman, noong binibili niya ang mga ito, patuloy siyang hinihiling ng batang lalaki na bumili pa. "Mommy, kulang pa yan. Gusto ko pa. Tama na. In fact, it's more than enough para sa ating dalawa," she helplessly replied. Hindi sapat. Gumamit siya ng isang maliit na sandok at ipinagpatuloy ang pagpuno ng frozen dumplings sa bag. Sa huli, nagdala si Anastasia ng isang malaking bag ng frozen dumplings sa bahay. Dahil hindi nila maubos ang mga ito, kailangan niyang itago ang mga ito sa refrigerator. Pagkarating nila sa bahay at habang nasa balcony si Anastasia, kinuha ng bata ang kanyang telepono. Nang mahanap ang numero ni Elliot, nagpadala siya ng mensahe sa lalaki. Presgrave, lumapit ka para kumain ng dumplings. Ang lahat ng iyon ay ginawa ng mabilis at madali. Oo naman. Papunta na ako, sagot ni Elliot. Masayang ibinaba ng bata ang telepono. Gaya ng inaasahan, darating si Mr. Presgrave. Nang makita ni Anastasia na gumabi na, pumunta siya para magluto ng dumplings. "Mommy, kailangan mong magluto ng lahat ng dumplings." Paalala ng batang lalaki sa kanya. "Sobra na. Sayang kung hindi natin sila matatapos. Kaya ko silang tapusin. Gusto kong kumain ng 50 dumplings." Malakas niyang anunsyo. "Hindi mo mapupuno ang 50 sa kanila sa iyong maliit na tiyan." She chuckled habang sinasabi iyon. Kaya ko. Naka-straight face siya habang nagkomento, "Mommy, lutuin mo na lang sila." "Sige, magluluto muna ako ng 2 plato, at gagawa pa ako ng iba kung kulang pa, okay?" Nakangiting pagsang-ayon niya. "Okay, ngunit huwag kalimutang magluto ng higit pa kung ito ay hindi sapat. Mas makakapagluto si Mommy kapag nandito si Mr. Presgrave," isip ni Jared. Pagkatapos noon, pumunta si Anastasia sa kusina para magluto ng dumplings. Samantala, naghihintay at nakatitig sa pinto ang maliit na bata habang matamang nakikinig sa mga yabag sa labas. Makalipas ang 10 minuto, nakatanggap si Anastasia ng mensahe sa kanyang telepono. Mabilis na sinulyapan ito ng bata. Buksan ang pinto. Humajijik siya at agad na pinahit ang door handle. Nakatayo sa labas ng pinto ay walang iba kundi si Elliot. Ang lalaki ay nakadamit tulad ng isang piling tao na kalalabas lamang mula sa isang silid ng pagpupulong, at siya ay nagmula sa presensya ng isang taong makapangyarihan at maimpluwensya. "Gatlang Mr. Presgrave, nagkakaroon tayo ng dumplings ngayong gabi." "Magaling." Ngumisi si Elliot. Nagulat si Anastasia,
na lumabas ng kusina para kumuha ng kung ano sa refrigerator, nang makita ang lalaki sa sala. Bakit ka nandito? Nanlaki ang mata niya sa gulat. Mommy, inimbitahan ko si Mr. Presgrave na kumain ng dumplings, paliwanag ng bata sa ngalan ni Elliot, sa takot na magalit si Anastasia. Pinaikit ni Anastasia ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naisip niya ang dahilan sa likod ng mga aksyon ni Jared na ipilit na makakuha ng dagdag na dumplings at hilingin sa kanya na magluto ng 50 sa mga ito. Sa simula pa lang pala ay isinama na ng kanyang anak ang bahagi ni Elliot. Huwag mo siyang ilagay sa lugar. Gusto kong sumama sa sarili ko, sigaw ni Elliot. Wala nang magagawa si Anastasia sa puntong iyon mula nang magpakita siya. Sige, kung ganoon. Dahil mayroon tayong sapat na dumplings, sa pagtingin sa malalaking inosenteng mga mata ng kanyang anak, hindi niya napigilan ang sarili na pag-alitan siya. Mabuti na lang at nagkusa siyang mag-isip tungkol sa iba. Ito ay nagpapakita na siya ay naging isang mas mature na bata, naisip niya. Maupo ka. Pupunta ako at magluluto ng dumplings. Pagkasabi ni Anastasia ay bumalik na siya sa kusina. Kasunod nito, ang unang pumasok sa isip ni Jared ay humingi ng pahintulot kay Elliot. Mr. Presgrave, dadalo si Mommy sa piging ni Lolo bukas ng gabi. Pwede ba akong pumunta sa bahay niyo para maglaro? Anong mali? Hindi ka ba niya isasama? Tanong ni Elliot na nakakunot ang noo. Hindi, sabi ni Mommy, it's not convenient for me to be there kasi madaming tao. Pupuntahan niya si Grace para alagaan ako, pero gusto kong makasama ka. Kabanata 183. Oo naman. Sunduin kita bukas sa school. Si Elliot ay higit pa sa handang alagaan siya, syempre. Pagkatapos noon, curious na nagtanong si Jared, Mr. Presgrave, marami bang lalaki sa handaan? Nag-aalala ako na baka magpakilala si Lolo ng ibang lalaki kay Mommy. Sana makasama ka sa handaan para makilala ka rin ni Lolo. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata. Maghahanap kaya si Francis ng makakasama ng babae sa handaan bukas? Kung ganoon, paano ko mapapalampas iyon? Sa sandaling iyon, naisip niya ang isa pang angkop na kandidato na maaaring mag-alaga sa bata. Jared, kung dadalo ako sa handaan ng lolo mo bukas ng gabi, okay lang ba kung si Nigel ang mag-aalaga sa iyo? Pero pwede bang ilihim muna natin ito sa ngayon? Ayaw ni Elliot na masira ang kanyang plano, kaya hindi niya kayang ipaalam ito kina Anastasia at Nigel. Okay, sure. Halata na ang bata ay naging partner in crime na ngayon ni Elliot. Hindi alam ng nakakaawa na si Nigel na malapit na siyang maging babysitter na tumulong sa kanyang pinsan para ituloy si Anastasia. Naghain si Anastasia ng 2 plato ng dumplings sa mesa bago siya bumalik sa kusina para gumawa ng 2 pang plato. Samantala, sina Elliot at Jared, na nakaupo sa mesa, ay nagsimulang isawsaw ang mga dumplings sa pre-made sauce at kainin ang mga ito. Niluto ni Anastasia ang lahat ng dumplings na binili niya noong araw na iyon, at ang bahagi ay sapat lang para sa kanilang tatlo. Pagkatapos kumain, pinababa ni Elliot si Jared para mamasyal, habang si Anastasia naman ay naglilinis ng bahay. Pagkatapos niyang gawin ang mga gawain, umupo siya sa sopa at tulala. Bakit pakiramdam ko ay 3 kaming pamilya? Bigla niyang naalala na si Elliot ay natulog kay Hailey bago ito, at naramdaman ni Anastasia ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na bum-alot sa loob niya. Naalala niya kung paano inilarawan ni Hailey ang gabi nilang magkasama nang yakapin ni Hailey si Elliot sa hardin ng Presgrave residence. Napag-usapan niya kung gaano ka-wild si Elliot sa itaas niya. Ito ay maliwanag na ito ay isang hindi kapani-pani walang madamdamin na gabi na naging isa na hindi malilimutan kay Hailey. Biglang ipinikit ni Anastasia ang kanyang mga mata, sinusubukang ipagkibit-balikat ang mga iniisip na lumitaw sa kanyang isipan. Naalala nito ang gabing 5 taon na ang nakararaan na nakasama niya ang isang lalaking escort na hindi niya alam. Hindi niya alam ang pangalan nito o ang mukha nito, bagamat lubos siyang namula nang mangyari ang lahat ng gabing iyon. Naramdaman niya na ang lalaking escort ay may malaki at matipunong pangangatawan, na may lakas na napakalakas na halos hindi niya mapigilan. Nawala ang kanyang pangangatwiran sa oras na iyon, at siya ay kahawig ng isang halimaw na walang pakiramdam ng sangkatauhan. Sa tuwing naaalala niya ang gabing iyon, nararamdaman ni Anastasia ang panginginig ng kanyang buong katawan,
At ang pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng taos-pusong pagkasuklam sa karnal na pagnanasa sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Tumanggi siyang magpakasal, hindi lamang dahil sa mental repulsion na naramdaman niya sa mga ganitong bagay, kundi dahil din sa pisikal na trauma sa kanya ng insidente. Nang si Anastasia ay abala sa kanyang masasakit na alaala, ang biglaang tunog ng pagkabukas ng pinto ay nagpabalik sa kanyang katinoan. Huminga siya ng malalim. Bumalik na kayo. Ngumiti si Anastasia kay Jared na tumatakbo papasok ng bahay. Nang makita niya ang kaibig-ibig at magandang mukha ng kanyang anak, naramdaman niyang nabawasan ang paghihirap niya kanina. Mommy, ito ay para sa iyo. Bumalik ang bata dala ang paboritong inumin ni Anastasia. Lumabas kayo at bumili ng isang bagay. Nakangiting tanong niya. Nauhaw ako, kaya binilhan ako ni Mr. Presgrave ng inumin. Naalala ko na gusto mo ito, kaya binili kita ng isang bote. Dahil doon, tumangala si Anastasia sa matangkad na lalaki at nagpasalamat. Salamat. Mommy, sobrang init ng pakiramdam ko. Gusto kong maligo. Sige, tutulungan kitang maligo. Pumunta at humanap ka ng isang set ng pajama. Napatingin siya sa anak at bumalik ito sa kwarto nito. Noon lang, tumingin si Anastasia kay Elliot at sinabing, President Presgrave, gabi na. Dapat umalis ka na. Dama po ang tingin ng lalaki sa mukha niya. Nanliligaw ang mga mata nito habang bumubulong, gusto kong manatili ng kaunti pa. Huwag mong isipin na masusulit mo ako. Hindi na mauulit, she calmly announced, I won't fall for his tricks again. Si Elliot mismo ay batid na hindi siya maaaring maging napakaswerteng magagawang iPatong ang kanyang mga kamay sa kanya sa bawat oras. Gayunpaman, sa pag-iisip na makikita niya ito sa susunod na araw, pinulupot niya ang gilid ng kanyang mga labi. Magkita na lang tayo bukas sa opisina. With that, tinulak niya ang pinto at lumabas ng bahay. Sa huli, nakahinga ng maluwag si Anastasia at mabilis na pumasok sa silid upang tulungan ang kanyang anak na maligo. Kinaumagahan, nagkaroon ng maagang pagpupulong ang Department of Design. Habang si Anastasia ay naglalakad na papasok sa meeting room, bigla niyang nakita ang isang kaakit-akit at marangal na figure na nakaupo sa katabing upuan niya, at ang karaniwang maingay na kapaligiran sa opisina ay biglang naging seryoso. Kabanata 184. Nandito na si Elliot. Bagamat alam ng lahat ng babaeng designer na nandoon si Elliot para kay Anastasia, hindi pa rin nila napigilan ang kanilang maliliit na kilos sa pag-asang maakit ang kanyang atensyon. Hinaplos ng mga babae ang kanilang buhok at napaawang ang kanilang mga labi. Sinubukan ng ilan na makipag-eye contact sa kanya, habang ang iba ay nagtangkapang tanggalin ang isang butones sa kanilang low-cut na kwelyo upang lalo pang ilantad ang kanilang cleavage. Nang makaupo si Anastasia, may nagpadala ng kape sa kwarto. Nagulat ang lahat na ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng isang tasa ng kape, at si Felicia ang nagbunyag ng misteryo. Lahat, pasalamatan natin si Pangulong Presgrave sa pag-inom sa amin ng isang tasa ng kape. Ang karamihan sa kanila ay tumingin kay Elliot bilang pasasalamat. Ilang babaeng designer ang nagpersige, salamat President Presgrave. Napakasaya ko. Gayunpaman, ang tingin ni Elliot ay nakatuon sa babaeng katabi niya, dahilan upang matanggap ni Anastasia ang buong atensyon mula sa karamihan. Ang mga babaeng empleyado ay biglang naramdaman na ang kape sa kanilang mga kamay ay hindi kasing lasa ng mga segundo na nakalipas, dahil ngayon ay napagtanto nila na si Anastasia ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakainom ng kape sa unang lugar. Samantala, humigop ng kape si Anastasia, na sinusuri ang ulat ng pagsusuri sa pagbebenta ng tindahan. Nagdulot ito ng isang bakas ng ngiti na gumapang sa mga mata ng lalaking katabi niya. Malinaw na kinuha ng lahat sa eksena ang kanyang reaksyon. Sa kasalukuyan, napakatindi ng price war sa merkado. Ang aming kamakailang mga benta sa tindahan ay tumaas ng 5% kumpara sa nakaraang buwan. Nagpa siya ang kumpanya na i-promote ang isang associate director para pangasiwaan ang buong Department of Design kasama ko. Nanlaki ang mga mata ni Alice sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay para sa kanya ang posisyon at walang sino man ang makakaalis nito sa kanya. Sa kabaligtaran, si Anastasia, na ang buong atensyon ay nasa disenyo at wala ng iba pa, ay hindi interesado sa posisyon ng pamamahala na ito. Magkano ang dagdag sahod kapag ang isa ay na-promote bilang isang associate director? Ang isa sa mga taga-disenyo ay dumiretso sa pinakabuod ng bagay.
Ang taong na-promote upang maging associate director ay dapat magkaroon ng salary increment na 5,000 hanggang 10,000 sa itaas ng kanyang orihinal na pangunahing sweldo, depende sa kakayahan ng taong ito, hinihayag ni Felicia. Narinig iyon ni Anastasia, na noong una ay hindi interesado sa promosyon, at ang kanyang nakamamanghang mga mata ay nagliwanag at ang kanyang interes ay agad na napukaw. Ano ang mga kondisyon na dapat matupad ng isang tao upang maging karapat-dapat para sa promosyon? Una, ang isa ay dapat na nagtrabaho sa kumpanya ng higit sa 5 taon. Pangalawa, susuriin natin ang kanilang mga kasanayan sa disenyo. Pangatlo, ang isang tao ay dapat magkaroon ng espiritu ng pagtutulungan, maunawaan ang direksyon ng merkado, at masuri ang mga pangangailangan sa merkado. Lumamlam ang liwanag sa mga mata ni Anastasia nang marinig niya iyon, habang si Alice, na nakaupo sa tapat niya, ay ngumiti at sadyang pinaalalahanan siya, Anastasia, 2 buwan ka lang nagtrabaho sa kumpanya. Hindi ka nababagay sa unang kondisyon. Bagamat hindi nasisiyahan si Anastasia, wala siyang sinabi. Maya-maya, isang mahina ngunit matatag na boses ng lalaki ang umalangaw-ngaw sa kanyang tabi. Ipo-promote si Anastasia bilang associate director. Biglang iniangat ni Anastasia ang kanyang ulo patungo sa kanya, ngunit si Elliot ay nakitang nakatingin kay Felicia habang nag-uutos, abisuhan ang Human Resource Department tungkol dito. Si Felicia, na hindi inaasahan na ipo-promote ng amo si Anastasia sa pamamagitan lamang ng isang pahayag, ay nagpahayag ng isang awkward na ngiti. Oo naman, aabisuhan ko ang Human Resource Department tungkol sa pagbabago sa kanyang posisyon. Sa pagkakataong iyon, si Alice, na nakaupo sa tapat nila, ay galit na ang kanyang mukha ay namutla, habang ang iba pang mga designer ay namangha. Mayroon bang napakalakas na background si Anastasia? Hindi kaya ang dahilan ng pagdalo ni President Presgrave sa pulong ngayon ay para lang i-promote siya bilang associate director sa harap nating lahat? Ngunit hindi patas iyan, Pangulong Presgrave. Hindi ba dapat bigyan ng patas na pagkakataon ang ibang empleyado? Matapang na pabulaanan ni Alice. Mahirap kumbansihin ang iba kung gagawa ka ng exception at bibigyan siya ng promosyon na tulad nito. Sa sandaling ipahayag ni Alice ang kanyang hindi pagsang-ayon, ang hangin sa meeting room ay agad na naging mabigat. Napakunot ang noo ni Elliot, matalim ang tingin sa kanya. Tutol ka ba sa desisyon ko? Hindi. I just think that this is a company, and the company should have rules and regulations. Sa sobrang takot ni Alice ay nagsimula siyang mautal at ang kanyang mukha ay pulang-pula. Biglang hindi na nakita ni Anastasia na kaakit-akit ang posisyon ng associate director. Okay lang kung makuha niya ang posisyon sa kanyang sariling pagsisikap, ngunit ang isang pambihirang promosyon na tulad nito ay talagang hindi patas para sa iba, lalo na kapag hindi niya nais na magkaroon ng anumang pabor sa lalaki sa unang lugar. President Presgrave, tumanggi akong tanggapin ang posisyon. Mangyaring payagan si Felicia na pumili ng mas angkop. Makatuwirang tumunog si Anastasia. Ang malamig na tingin ni Elliot na sa una ay kay Alice ay napunta na kay Anastasia, ngunit kasalukuyang may bakas ng pagkadismaya sa kanila. Bakit siya nababahala sa lahat ng walang katuturang bagay na iyon? Hindi ba niya gustong kumita ng mas maraming pera? Gawin natin ito sa ganitong paraan, kung gayon. Nakuha ni Anastasia ang karapatang makipagkompetensya para sa posisyon dahil hindi maikakailang namumukod tangi ang kanyang kakayahan. Sina Alice, Anastasia at Alexia ang mga angkop na kandidato para sa posisyong ito. Magtatalaga ako ng mga gawain sa inyong tatlo upang masuri ang inyong mga kakayahan. Kabanata 185. Maaari ninyong kunin ito mula rito, mahinahong anunsyo ni Elliot. Maliwanag na wala siyang balak na lumahok pa sa pulong, kaya't tumayo siya sa kanyang upuan at umalis. Pagkaalis niya, lahat ng nasa meeting room ay nakahinga sa maluwag. Nakakasuffocate ang mabigat na atmosphere kanina. Anastasia, ipaglalaban natin ang posisyon sa patas at kwadradong paraan. Kung kaya mo akong talunin, bibigyan kita ng posisyon. Ngumisi si Alice. Hindi ko kailangan na ibigay mo ito sa akin. Let's each do our best, malamig na pabulaanan ni Anastasia. Bukod sa 3 tao na tinawag ang mga pangalan kanina, ang iba ay maaaring umalis. Hiniling ni Felicia na umalis sila, dahil gusto niyang magkaroon ng pribadong pag-uusap sa 3.
Sa gawain sa oras na ito, silang tatlo ay magiging responsable para sa isa sa mga tindahan sa ilalim ng kumpanya. Ang sinumang nakamit ang pinakamahusay na pagganap sa pagbebenta sa susunod na buwan ay makoronahan bilang kampyon. Gayunpaman, hindi sila pinahintulutang hilingin sa kanilang mga kaibigan o miyembro ng pamilya na gumawa ng maramihang mga order. Tanging mga benta mula sa mga customer na kusang loob ang isasaalang-alang. Kayong tatlo ay maaaring makipag-ugnayan sa mga tagapamahala ng tindahan, o maaari ninyong pangalagaan ng personal ang tindahan. Sa huli, may karapatan kayong tatlo na gumawa ng kahit ano sa tindahan. Ang kabuuang benta sa susunod na buwan ang magiging deciding factor. Lahat silang tatlo, kasama si Anastasia, ay walang taros na pumili ng isang tindahan. Dahil nagpasya siyang lumahok sa kompetisyon, hindi siya madaling sumuko. Anastasia, hinihikayat kita na huwag umasa sa impluwensya ni Pangulong Presgrave at makipagkompetensya sa amin ng patas. Tatanggapin ko sana ang posisyon kung aasa ako sa impluwensya niya, hindi ba? Pabulaan na ni Anastasia. Anastasia, ano ang ginawa mo para iba ang pakikitungo sa iyo ni Pangulong Presgrave? Hindi kaya nakikisama ka sa kanya. Pang-aasar ni Alice. Malamig na tiningnan ni Anastasia ang ibang babae nang walang sabi-sabi. Nang marinig iyon, sinubukan ni Felicia na makipagkasundo sa pagitan nila. Sige, lahat tayo magkakasama. Mangyaring makipag-usap sa isa't isa ng magalang. Sa huli, inihagis ni Alice ang mga dokumento sa mesa at inihayag, Anastasia, hindi ako papatalo sa iyo. Dahil doon, mayabang siyang umalis sa eksena. Pagkabalik ni Anastasia sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Nang marinig ni Francis na hindi niya isasama ang kanyang anak, tinanong niya, bakit hindi mo dinadala si Jared? Tay, maraming tao sa handaan. Nag-aalala ako na baka magwala si Jared. At saka, nagayos na ako para sa kanya. Sige, dahil nakapag-ayos ka na, iwan mo na lang siya sa bahay, kung ganoon. Mula nang mangyari ang pagkawala ni Jared, hindi nang ahas si Francis na magpakita ng kahit kay titing na kapabayaan pagdating sa usapin tungkol sa bata. At tandaan na magbihis ng mas maganda, paalala ni Francis sa huli. Sa pagkakataong iyon, hindi maiwasan ni Anastasia na tumingin sa ibaba sa suot niya noong araw na iyon. Ito ay regular na kasuotan sa opisina, isang kulay abo na blusa na ipinare sa isang masikip na palda, at hindi siya naghanda ng anumang iba pang damit. Noong tanghali, nananghalian si Anastasia kasama si Felicia. Sinabi ng huli sa kanya na ang amag para sa custom-made na alahas ay ginawa ng pabrika. Ang susunod ay ang mga craftspeople na gumagawa ng kanilang mga trabaho, at ang huling produkto ay makukumpleto sa katapusan ng buwan. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa loob ni Anastasia nang marinig iyon. Siya rin, umaasa na magdadala ng mas malaking kita sa kumpanya. Sa 3 p.m., tinawagan ni Anastasia si Grace sa kanyang opisina. Inutusan niya itong tulungan siyang alagaan si Jared, na masaya namang pumayag si Grace. Sa 4:50 p.m., dinala ni Anastasia si Grace sa kindergarten para sunduin ang kanyang anak. Pagpasok niya sa silid-aralan, nagtatakang nagtanong ang dalagang guro, Miss Tillman, bakit ka nandito? Si Jared ay sinundo ng kanyang ama. Bumilis ang tibok ng puso ni Anastasia at nagtanong siya, sigurado ka ba na, ang ama niya ang sumando sa kanya? Sigurado ang babaeng guro, oo, ang tatay niya ang personal na dumating para sunduin siya. Nakikita ko, salamat, nakaramdam ng inis si Anastasia dahil doon. Bakit sinundo ni Elliot ang anak ko nang hindi nagpapaalam sa akin? Miss Tillman, ano ang ginagawa ng ama ni Jared? Curious na tanong agad ni Grace. Siya ay nasa industriya ng pananalapi. Wow, iyan ay napakahusay. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng ama ni Jared balang araw. Napakagwapo ni Jared, kaya sa tingin ko ay napakagwapo ng tatay niya. Namula ang mukha ni Anastasia habang ipinaliwanag niya, siya ay isang abalang tao, kaya hindi mo siya makikita sa lahat ng oras. After she said that, she added, Grace, hindi kita guguluhin ngayong gabi, kung ganoon. Baka umalis ka sa trabaho. Tumango si Grace, medyo nalulungkot na hindi niya aalagaan ang bata ng gabing iyon. Habang naglalakad si Anastasia patungo sa kalsada para pumara ng taxi, nagdial siya ng numero ng lalaki.
Dumaan ang tawag. Hello, Elliot, saan mo dinala ang anak ko? Sinabi sa akin ni Jared na dadalo ka sa piging ng kumpanya ng iyong ama ngayong gabi. Dahil wala kang oras para alagaan siya, maaari mo na lang siyang iwanan sa pangangalaga ko. Kabanata 186. Hindi inaasahan ni Anastasia na sasabihin ng kanyang anak kay Elliot ang tungkol sa handaan. Dahil dumating na ang mga bagay-bagay sa puntong iyon, wala siyang nagawa kundi ang problemayan ang lalaki sa pag-aalaga kay Jared. Kaya naman, agad niyang pinalitan ang kaninang galit na tono ng kanyang karaniwang tono. Kung hindi masyadong hassle sa iyo, please take care of him for me tonight. Pupunta ako at sasanduan siya ng mga 9 p.m. Oo naman. Walang pag-aalin-lang ang pumayag si Elliot at ibinaba ang tawag. Nakatingin sa paglubog ng araw sa di kalayuan, napatulala si Anastasia, iniisip kung buti na lang umasa ang kanyang anak kay Elliot. Kadalasan, ang mga pagpipilian na magagamit ay limitado. Sa isang banda, ayaw niyang masyadong umasa si Jared sa lalaking iyon ngunit sa kabilang banda, hindi niya maiwasang gamaan ang pakiramdam ng alagaan ng lalaki ang kanyang anak. Sa katunayan, nagtiwala pa siya sa lalaking iyon ng walang kondisyon. Matapos tapusin ni Elliot ang tawag kay Anastasia, agad siyang tumawag sa isa pang tao. Hello, Elliot, paano kita matutulungan? Umalangaw-ngaw ang boses ni Nigel mula sa kabilang dulo ng tawag. Bagamat nakipagpustahan ang dalawang lalaki, hindi ito nakaapekto sa relasyon nila. Kailangan ko ng favor mula sa iyo. Tutulungan mo ba akong mag-alaga ng bata? Kaninong anak? Nasaan ka? Saan pa? Ang kumpanya ng aking ama, syempre. Sige, ihahatid ko siya ngayon. Hindi mo sinabi sa akin kung kaninong anak yan. And I don't like to babysit, reklamo ni Nigel. Ito ay anak ni Anastasia. Hindi mo ba siya yayain? Ungol ni Elliot sa sobrang inis. Ano, Jared? Kasama mo ngayon si Jared. Nagtatakang tanong ni Nigel, saka siya natuwa. Papuntahin mo siya. Hindi ko gusto ang ibang mga bata, ngunit iba si Jared. Tinapos ni Elliot ang tawag sa kanyang Bluetooth earpiece bago niya sinabi sa bata sa backseat. Pinapunta kita ngayon sa lugar ni Nigel, okay. Okay, Mr. Presgrave. Kailangan mong bantayan si Mommy ngayong gabi at siguraduhing walang lalaking aagaw sa kanya. Tiyak na babantayan ko siya. Napangiti si Elliot, walang lalaki ang makakaalis sa kanya sa ilalim ng kanyang relo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang 7-star hotel, at naghihintay si Nigel sa ibaba para kunin ang bata. Nang huminto ang sasakyan, binuksan ni Nigel ang pinto ng kotse sa likurang upuan. Nagulat siya nang makita niya ang isang child car seat sa kotse ni Elliot at ang maliit na bata ay ligtas na nakatali sa upuan. Mr. Nigel, magalang na bati ni Jared sa kanya. Samantala, lumapit si Elliot kay Nigel at sinabing, may tinali si Anastasia, kaya hiniling niya sa akin na ipadala si Jared sa iyong lugar. Kailangan kitang problemayan sa kanya ngayong gabi. Nang marinig iyon, bahagyang nakaramdam ng dismaya si Nigel. Pupunta ako at sasanduan si Jared kung tatawagan ako ni Anastasia, kaya bakit niya pinapunta si Elliot kay Jared? Hindi kaya sa puso niya, hindi ako kasing maaasahan ni Elliot. Palm, Mr. Presgrave. Habang hawak ni Jared ang kamay ni Nigel, lumingon ang bata sa likod at kumandat kay Elliot, ipinahiwatig sa huli ang sikreto na silang dalawa lang ang nakakaalam. Gatlang M.C.A. Sa huli, inakay ni Nigel si Jared sa kanyang opisina. Habang pinag-iisipan ito ng una ay lalo siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Sa halip na hilingin kay Elliot na ipadala si Jared sa akin, bakit hindi? Direktang makipag-ugnayan sa akin si Anastasia para sunduin si Jared. Lumingon si Nigel para tingnan ang maliit na lalaki, na nakaupo sa sopa habang nakalawit ang mga paa sa hangin. Biglang napansin ni Nigel na nagsimula ng maging matalim ang magandang facial features ni Jared na naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng lalaki. Ano ang nangyayari? Bakit ko nalaman na parang kamukha ni Jared si Elliot? Ang mga katangian at kilos ni Jared ay halos kapareho ng kay Elliot. Sa sumunod na sandali, tila may naalala si Nigel, at kinuha niya ang kanyang telepono upang mag-scroll sa kanyang photo album. Naalala niya na may iniingatan siyang larawan ni Elliot noong bata pa siya, ito ay isang larawang kuha noong kasama niya si Elliot.
Matapos maghanap sa ilang mga album, sa wakas ay natagpuan ni Nigel ang larawan. Tiningnan ni Nigel ang maliit na batang lalaki sa larawan na nakaakbay sa balikat ni Nigel. Sa puntong iyon, halos matanggal ang mga mata ni Nigel sa kanyang mga saksakan. Sa larawan, si Elliot ay isang 5 taong gulang na bata at kamukha niya ang maliit na batang lalaki na kasalukuyang nakaupo sa sopa. Pareho silang magkamukha na ang isa ay parang duplicate ng isa. Anong uri ng kakaibang phenomenon ito? Kamukhang kamukha ng anak ni Anastasia si Elliot noong bata pa siya. Tiningnan ni Nigel ang kanyang sarili sa larawan, sa batang lalaki na nakahawak sa balikat ni Elliot. Kahit na siya ay naging isang kaibig-ibig na bata, hindi siya kamukha ni Jared. Sa sandaling iyon, parang nag-aapoy sa galit at selos si Nigel. Ito ba ay isang pahiwatig mula sa Diyos? Tatalunan ako ni Elliot sa relasyong ito. Muling sinulyapan ni Nigel ang bata sa sopa, at matibay pa rin ang pagmamahal niya kay Anastasia. Kung pakakasalan ko si Anastasia, hindi ko kailanman gagawing malungkot ang batang lalaki, at hindi ko siya bibigyan ng kahit anong nakababatang kapatid na lalaki o babae. Kabanata 187. Jared, saan nagpunta ang mommy mo? May gagawin pa si mommy. At kaya, napagpasyahan ni Nigel na kailangang mag-overtime si Anastasia, kaya dinala niya si Jared sa opisina, pagkatapos ay ipinadala ni Elliot si Jared sa kanya. Natitiyak ni Nigel na iyon ang katotohanan. Sa sandaling iyon, si Anastasia ay nasa isang taxi patungo sa hotel kung saan gaganapin ang event ng kumpanya ng kanyang ama. Ang kumpanya ng kanyang ama ay hindi eksaktong malaking establishmento, kaya ang pagdiriwang sa pagkakataong ito ay inayos sa isang regular na 5-star na hotel. Ang mga dadalo sa kaganapan ay hindi kinakailangang dumaan sa abala sa pagpaparehistro bago pumasok sa venue. Nakita ni Anastasia ang isang karatula sa lobby na nagsasabing, mga dumalunang banquet ng Tillman Construction, mangyaring tumuloy sa 3 palapag. Pagkalabas ni Anastasia sa elevator, sinundan niya ang karatula at nakarating sa isang bulwagan na pinalamutian ng maraming mesa at upuan. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng ilang matatandang lalaki, at mukhang nagniningning ito habang tuwang-tuwa. Tila nabuhayan siya ng loob habang itinataas ang kanyang baso at nakikipagkwentuhan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Tatay, lumapit sa kanya si Anastasia at binati. Hoy, ito ang aking nakatatandang anak na babae, si Anastasia. Nang makita siya, ipinakilala siya ni Francis sa kanyang mga kapantay na nakatayo sa paligid niya. Ang isa sa kanila ay hindi napigil ang purihin, Tillman, napakaswerte mo sa pagkakaroon ng napakagandang anak na babae. Hindi lang siya ang may itsura, balita ko medyo may kakayahan din siyang babae, papuri ng isa pang lalaki. Nahiya si Anastasia nang marinig iyon. Parang madalas siyang banggitin ng kanyang ama sa harap ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, natutuwa siya na ipinagmamalaki niya ang kanyang ama. Magandang gabi, ngumiti siya at binati sila. Samantala, si Francis ay nagmamasid sa bulwagan, tila may hinahanap. Sa sandaling iyon, isang masiglang binata na nakasot ang pumasok sa bulwagan, at agad na tinawag siya ni Francis, Alex, halika rito. Si Alex Hunter ay mga 28 o 29 na taong gulang, tiyak na wala pang 30s. Sa kasalukuyan, siya ay naglalabas ng youthful vibe ng isang binata. Nang marinig ang tawag ng kanyang amo, mabilis siyang humakbang. Sa sandaling iyon, nakita niya si Anastasia, na humarap sa kanya, at siya ay lubos na namangha. Tinansya siya ni Anastasia gamit ang nakamamanghang mga mata nito. Empleyado ni tatay ang lalaking ito. Anastasia, ipapakilala kita sa kanya. Ito si Alex Hunter, isang kamakailang na promote na finance manager ng aming firm. He's young and capable, and he's a graduate from a renowned university. Pagpupuri ni Francis na puno ng papuri ang mga mata. Nakangiting bati sa kanya ni Anastasia. Hello, Mr. Hunter. Ginulo ni Alex ang kanyang buhok sa kahihiyan. Ikaw dapat si Miss Tillman. Masaya na sa wakas ay nakilala kita ng personal. Madalas kang banggitin ni President Tillman. Alex, ito ang aking panganay na anak na babae, si Anastasia. Noon pa man ay gusto ko na kayong ipakilala sa isa't isa. Please take good care of her on my behalf tonight, bulong ni Francis. Halata sa titig nito na may iba siyang plano. Nagulat at natuwa si Alex. Sa puntong iyon,
Medyo natarante siya dahil natatakot siyang masaktan o magalit si Anastasia. Miss Tillman, gusto mo bang uminom ng kahit ano? Sa kabaligtaran, si Anastasia ay nanatiling kalmado at kalmado. Sinamahan niya si Alex sa isang table at ngumiti sa kanya. Mr. Hunter, tutulungan ko ang sarili ko. Dapat pumunta ka sa iyong mga gamit. Si Alex ay personal na sinanay ni Francis para maging kanang kamay niya. Ibinigay pa ng huli kay Alex ang kapangyarihan sa pinakamahalagang departamento, na siyang Finance Department. Noong gabing iyon, may intensyon si Francis na iset up si Alex at ang kanyang nakatatandang anak na babae, si Anastasia. Kapag kinuha ni Anastasia ang kumpanya sa hinaharap, magiging mas madali para sa kanya kung si Alex ang kanyang asawa. Si Francis ay pumuputok sa kanyang ulo upang ipagpatuloy ang kanyang malaking negosyo nang wala siyang anak. Kaya naman, ang pinakamabuting paraan ay gawing manugang niya si Alex. Miss Tillman, madalas kong naririnig na binabanggit ka ng iyong ama. Isa kang jewelry designer ng isang jewelry atelier daw. Napaka-talented mong dalaga. Parang nahihiya si Alex, pero sabik na sabik siyang magpakita sa harap ng babaeng nahulog sa unang tingin. Isa lang akong designer. Ikaw ang nakakamangha. Pinuri siya ni Anastasia. Isa siyang mahalagang empleyado ng kanyang ama, kaya natural na magalang ang pakikitungo nito sa kanya. Nambobola mo ako, Miss Tillman. Maganda ang tingin sa akin ni Pangulong Tillman, kaya binigyan niya ako ng posisyon, mapagpakumbaba na sagot ni Alex. Pagkatapos ay lumingon si Anastasia upang suriin ang iba pang mga bisita, ngunit hindi maiwasan ni Alex na titigan siya ng diretso. Bawat galaw niya ay parang banihag ang puso niya. Mukhang nahulog na talaga siya kay Anastasia sa unang tingin. Kabanata 188. Alam na alam ni Alex ang katotohanan na malamang na si Anastasia ang magiging kahalili ni Francis sa hinaharap. Ang totoo, si Alex ay may sariling mga iniisip din. Kung tutuusin, lahat ng tao sa mundo ay nangangarap na magkaroon ng mas kasiya siyang buhay, samantala, si Anastasia ay bored, kaya't kinuha niya ang kanyang telepono upang tingnan ang kanyang mga mensahe, habang si Alex ay nagpunta upang kumuha ng merienda. Napagpasyahan niyang manatili kay Anastasia kahit nasaan man ito ng gabing iyon. Na-curious siya sa ginagawa ng kanyang anak ng mga sandaling iyon, kaya nagpadala siya ng text kay Elliot. Anong ginagawa ni Jared? Pagkatapos niyang ipadala ang mensahe, hindi siya nakatanggap ng anumang tugon kahit na mahigit 10 minuto na ang paghihintay, kaya naisip niya na baka na-miss ng lalaki ang kanyang mensahe. Noon lang, nagmamadaling pumasok sa lobby ng hotel ang mag-inang mag-ina, walang iba kundi sina Naomi at Erica, nakara-rating lang dahil sa matinding traffic. Nakasuot ng burgundy evening gown si Erica ng gabing iyon. Pagpasok niya sa bulwagan habang itinataas ang kanyang palda, bigla siyang may naisip at bumaling sa kanyang ina, "Ma, naiwan ko po ang phone ko sa kotse. Maaari ka bang pumunta at kunin ito para sa akin?" Nang marinig iyon, sumang-ayon si Naomi. "Umupo ka muna sa sofa. Kukunin ko ang iyong telepono ngayon. Huwag paglaruan ang iyong telepono sa lahat ng oras sa kotse sa hinaharap." At kaya, itinaas ni Erica ang kanyang palda at umupo sa sopa habang hinihintay ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, huminto ang isang itim na sasakyan sa main entrance ng hotel. Sa ilalim ng ilaw mula sa pasilyo, itinulak ng isang lalaki ang pinto ng kotse sa likurang upuan at bumaba sa kotse. Nakatayo sa 6 na talampakan dalawang, siya ay may isang kahanga-hanga tindig. Matapos ayusin ang kanyang suot, humakbang siya papasok ng hotel gamit ang mahahabang balingkinitang mga binti. Kasunod niya si Ray na bitbit ang kanyang briefcase. Gayunpaman, si Ray, na isa ring gwapo, white-collared elite, ay tila hindi mahalata habang nakatayo sa tabi ni Elliot. Nang si Erica ay nakatitig sa pinto at naghihintay sa kanyang ina na kunin ang kanyang telepono, bigla niyang nakita ang lalaki at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Oh, Diyos, paano magkakaroon ng isang napakagandang, matikas na lalaki sa mundong ito? Ang lalaking pumasok sa lugar sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw ay may malamig at marangal na tindig. Nakasuot ng fitted suit, naglabas siya ng mabagsik ngunit nakakatakot na aura na nagpahalata na siya ay isang taong may mataas at makapangyarihang posisyon. Halos lumundag ang puso ni Erica sa kanyang dibdib. Napakagwapo at sexy niya.
Lumipat ang tingin ni Elliot sa signboard at nakita niyang sa ikatlong palapag ginanap ang piging ng Tillman Construction. Saka siya pumasok sa elevator kasama si Ray at pinindot ang button papunta sa ikatlong palapag. Nang makitang huminto ang elevator sa ikatlong palapag, hindi napigilan ni Erica na hawakan ang kanyang dibdib na tuwang-tuwa. Nandito kaya ang lalaki para dumalo sa event ng kumpanya ni Dad. Ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon na akong makilala siya? Tuwang-tuwa si Erica at parang nakilala niya ang mahal niya sa buhay. Gusto niyang makilala siya ng husto, at naisip pa niya ang mga pangalan para sa kanilang mga magiging anak. Nang makita ni Naomi si Erica na tulala na nakatingin sa elevator, tinawag niya ito, "Erica, ano ang tinatitigan mo?" "Ma, ngayon lang ako nakakita ng super gwapo. Pupunta daw siya sa company event ni Dad. Gusto ko siyang makilala. Kailangan ko siyang makilala." Nang makita kung gaano kabaliw ang kanyang anak para sa lalaking iyon, naisip ni Naomi sa kanyang sarili, ang isang gwapong mukha ay walang silbi kung siya ay mahirap. Hindi ako papayag na ang aking anak na babae ay magpakasal sa isang mahirap na tao o kahit isang lalaki na may ordinaryong background. Kailangang pakasalan ng aking anak ang pinakamayamang lalaki. Samantala, lumabas si Elliot sa elevator at pumasok sa bulwagan. Sa isang sulyap, nakita niya si Anastasia, pati na rin ang pagkakaroon ng isang lalaki sa tabi nito. Ang lalaking iyon ay nakikipag-chat sa kanya, habang ang isang kamay niya ay nasa kanyang baba at isang kurba sa sulok ng kanyang mga labi. Siya ay tumingin na tila siya ay may magandang oras. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata ng may pananakot. Gaya ng inaasahan, nakakaakit ang babaeng ito ng tingin ng mga lalaki kahit saan man siya magpunta. Nang makita si Francis sa gitna ng karamihan, lumapit si Elliot sa kanya. Si Francis ay nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan nang bigla niyang narinig ang isang magandang boses ng lalaki sa kanyang tabi. "Hello, Mr. Tillman." Nilingan siya ni Francis at natigilan ng ilang segundo. "At ikaw?" Inabot agad ni Ray sa kanya ang business card ni Elliot. "Ito ang business card ni President Presgrave. Mangyaring tingnan." Kinuha ni Francis ang name card bago niya ito sinulyapan at nagdilat ang kanyang mga pupil sa sandaling iyon. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang binata sa kanyang harapan. Siya ba ang young master ng Presgrave family, na isinakripisyo ng dati kong asawa para iligtas noon? Kabanata 189. Dahil sa makapangyarihang katayuan ni Elliot sa mundo ng negosyo, pati na rin sa impluwensya ng Presgrave family, agad siyang tinanggap ni Francis ng masigla. "Young Master Presgrave, mayroon ka talagang oras para samahan kami. Isang karangalan na narito ka." Bagamat nailigtas siya ng kanyang asawa, tiningnan pa rin ni Francis ang lalaking ito bilang isang makapangyarihang figure na hindi niya kayang saktan o guluhin. "Mr. Tillman, masyado kang magalang. Nabalitaan ko na ngayon ang pagdiriwang para sa ika-20 anibersaryo ng iyong kumpanya. Sana mapatawad mo ako sa pagpunta ko ng hindi imbitado. Nag-o-overthink ka. Talagang natutuwa ako na makakapunta ka, young Master Presgrave. Excited na talaga ako, sa totoo lang." Tunay na natuwa si Francis, at ang kanyang mga kasama ay parehong namangha at walang sino man sa kanila ang inaasahan na makikita ang maalamat na misteryosong pinuno ng Presgrave family sa pagdiriwang ng kumpanya ni Francis. "Mr. Tillman, sa tingin ko ay hindi mo alam na si President Presgrave ang amo ng iyong anak na babae, si Miss Anastasia." "Ano?" Nagtatrabaho si Anastasia sa kumpanya ni President Presgrave. Noong una ay hindi alam ni Francis kung paano niya dapat aliwin ang young master ng Presgrave family, ngunit ngayong alam niya na ang kanyang anak na babae ay nagtatrabaho para kay Elliot, naisip niya na ito ay isang magandang ideya na samahan siya nito. Samantala, nakaupo si Anastasia sa bulwagan at nakikipag-chat kay Alex tungkol sa kamakailang mga gawain ng kumpanya ng kanyang ama. Sinasabi sa kanya ni Alex ang lahat ng nalalaman niya, habang si Anastasia ay nakikinig sa kanya ng mabuti. Bigla niyang narinig ang pagtawag sa kanya ng kanyang ama. "Anastasia! Anastasia, halika na." Hindi sinasadyang tumingin siya sa direksyon ng kanyang ama. Nakita niya ang kanyang ama noong una, ngunit hindi nagtagal ay nakasalubong ng kanyang mga mata ang pares ng malamig na mata ng isa pang lalaki. Bagamat may distansya sa pagitan nila, ang tingin ng lalaki ay parang isang nakamamatay na matalim na talam nang sinilip siya nito. Kung ang titig ay mapunta sa ibang tao, ang taong ito ay matatakot sa kanilang katalinuhan.
Gayunpaman, nang makita ang marangal na lalaki sa tabi ng kanyang ama, hindi lamang si Anastasia ay hindi natakot, siya ay nagalit pa. Di ba sabi niya aalagaan niya si Jared? Bakit siya nandito sa company event ni Dad? Paano ang anak ko? Sa huli, hinailan niya ang kanyang upuan at tinungo ang kanyang ama. Anastasia, halika rito. Mayroon kaming isang marangal na panauhin. Mangyaring tulungan akong libangin si Young Master Presgrave. Kinawayan siya ni Francis para sumenyas na lumapit siya. Nang tumayo si Anastasia sa harap ng kanyang ama, agad siyang kumalma, dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ama ang tungkol sa relasyon nila ni Elliot. Kumusta, Pangulong Presgrave, maligayang pagdating sa kaganapan ng kumpanya ng aking ama. Inilahad niya ang kanyang kamay sa malayo ngunit magalang na paraan. Inilahad ni Elliot ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang kamay, isang hindi maarok na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Tay, hayaan mong i-entertain ko si President Presgrave. Dapat mong gawin ang iyong negosyo. President Presgrave, sa ganitong paraan, pakiusap. Sinenyasan niya si Elliot na sumama sa kanya. Itinaas ni Elliot ang ulo at tumingin sa harapan. Kasalukuyan siyang patungo sa direksyon ng mga VIP table habang nakasunod si Anastasia sa likuran niya. Nang matiyak niyang hindi maririnig ng kanyang ama ang kanilang pag-uusap mula sa kinaroroonan nila ngayon, sabik niyang itinanong, nasaan si Jared? Lumingon si Elliot at sumagot, huwag kang mag-alala. Ibinigay ko na siya kay Nigel. Bakit ka nandito sa company event ng tatay ko? Tanong niya, nakatingin sa likod niya. Para batiin siya, syempre. Nag-curved up ang lalaki sa gilid ng labi niya at lumingon siya para tingnan siya. Nang mga sandaling iyon ay nakarating na silang dalawa sa mesa. Hinailan ni Elliot ang upuan at umupo, habang si Anastasia naman ay umupo sa tabi niya, bakas sa mukha nito ang pagkadismaya. Ang iyong pagdating ay nagbigay ng takot sa aking ama. Hindi ka dapat magpakita dito gamit ang iyong pagkakakilanlan. Tinitigan siya nito nang walang magawa. Kung gayon, anong pagkakakilanlan ang dapat kong ipakita? Paano ang boyfriend ng kanyang panganay na anak? Tanong ni Elliot na may kaakit-akit ng ngiti. Halos mapatalon si Anastasia nang tumanggi siyang nagtataka, stop talking nonsense. Hindi ako nandito bilang bisita lang. Gusto kong makausap ang tatay mo tungkol sa isang business project. Tinaasan siya nito ng kilay. Siyempre, hindi siya pupunta ng walang kabuluhan. Natigilan si Anastasia sa narinig. Ang anumang random na proyekto na nasa kamay ni Elliot ay magbibigay daan sa kanyang ama na kumita ng hindi bababa sa ilang taon na darating. Gayunpaman, ang tunay na intensyon ni Elliot ay upang gantihan ang kabaitan, at hindi niya nais na makita ang kanyang ama na masyadong nakikipag-ugnayan sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Erica sa bulwagan habang hawak ang braso ng kanyang ina habang balisang nakatingin sa paligid. Bigla niyang napansin ang gwapong kaakit-akit na figure sa unang mesa mula sa kaliwa sa harap ng entablado. Bagamat likod lang nito ang nakita niya, sapat na iyon para pabilisin ang tibok ng puso niya. Maya-maya, napansin niya ang isang pamilyar na figure na nakaupo sa tabi ng lalaking iyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang mamuo ang selos at galit sa loob niya. Hindi ba si Anastasia iyon? Kabanata 190. Talagang nakipag-hook up siya sa hot na lalaking iyon sa unahan ko. Hindi ito gagawin. Hindi ako papayag na agawin ni Anastasia ang lalaking tinitignan ko. Mama, yung lalaki po. Pumunta ka at tanungin mo si Dad kung sino siya. Tinuro ni Erica kung nasaan si Elliot. Nagtaas ng tingin si Naomi at tumingin sa direksyong iyon. Ito ay figure ng isang binata, at siya ay matangkad at disente mula sa kanyang likuran, kaya dapat siyang magkaroon ng gwapong hitsura. Kaya naman, hinawakan ni Naomi ang braso ni Erica at tinungo ang kanyang asawa. Matapos siyang batiin, kinaladkad niya si Francis sa isang tabi at tinanong, Francis, sino ang bisitang iyon? Tinuro niya ang direksyon ni Elliot. Tumawa si Francis. Siya ang young master ng Presgrave family, ang pinakakagalang-galang na panauhin ngayong gabi. Ang young master ng Presgrave family. Aling Presgrave family? Nagtatakang tanong ni Naomi. Hindi siya pamilyar sa mga tao sa mundo ng negosyo. Alin pa ba? Ang kanilang kumpanya ay matatagpuan sa pinakamataas na gusali ng opisina sa sentro ng lungsod. Hindi mo ba ito nakikita palagi kapag namimili ka?
Ipinaliwanag ni Francis ang pagkakakilanlan ni Elliot sa pinakasimple at pinakamadaling paraan. Sa sandaling iyon, nagpalitan ng tingin sina Naomi at Erica. Agad nilang naintindihan kung sino ang tinutukoy niya. Pagkatapos ng lahat, ang gusaling iyon ay isang palatandaan, ang pinaka-iconic na istruktura sa sentro ng lungsod. Oh, Diyos, sa kanya ang Presgrave Corporation. Napakayaman niya. Ang kanyang kayamanan ay kapantay ng isang bansa. Nasa global business ang kumpanya niya, bulalas ni Francis. Ma, kailangan ko siyang makilala. Kailangan kong makilala si Young Master Presgrave. Tuwang-tuwa si Erica na muntik na siyang mabaliw. Ni minsan sa 1,000,000 taon ay hindi niya naisip na makikilala niya ang presidente ng Presgrave Corporation sa event ng kumpanya ng kanyang ama. Noon lang, pinaikit ni Naomi ang kanyang mga mata sa sama ng loob. Si Anastasia ba ang kasama ni Young Master Presgrave? Bakit kasama niya? Nalaman ko lang na nagtatrabaho talaga si Anastasia sa isang kumpanya ng alahas sa ilalim ng Young Master Presgrave, kaya hiniling ko sa kanya na i-entertain siya, sagot ni Francis. Dad, bakit hindi mo ako hiniling na i-entertain siya sa halip? Anak mo rin ako. Nakaramdam agad ng selos si Erica kay Anastasia. Sinadya ba ni tatay na bigyan ng pagkakataon si Anastasia na makasama si Young Master Presgrave? Papuntahin mo. Ano ang maaari mong pag-usapan sa kanya? Even I myself don't know how I should entertain him, walang magawang saway ni Francis. Ito ay maswerte na ang kanyang nakatatandang anak na babae ay maaaring aliwin ang panauhin sa kanyang ngalan. Ang totoo, ilang beses na lumingon sa direksyon na iyon si Francis at nalaman niyang mukhang maayos na ang pakikitungo ni Anastasia kay Elliot. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano talaga ang kanilang pinag-uusapan. Sa katunayan, walang makahuhula kung gaano hindi nasisiyahan si Anastasia sa presensya ni Elliot. Kasalukuyan niyang kinukumbinsi siya na umalis kung wala siyang ibang negosyo doon. Sa kasamaang palad, ang lalaking makapal ang balat ay nagpumilit na manatili. Sasabihin ko sa tatay ko na kailangan mong umalis dahil sa isang bagay na madalian. Hindi kanya sisisihin dyan, she urged. Miss Tillman, pinapaalis mo ba ang bisita ng iyong ama? Kung patuloy mong tangkaing itaboy ako, magrereklamo ako sa iyong ama at itaguyod niya ang hustisya. Ang lalaki ay matikas na humawak ng isang tasa at humigop ng tiyaan na hindi niya nagustuhan. Kinagat ni Anastasia ang mapupulang labi. Elliot, nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo ang pagganti sa tatay ko. Hindi niya alam na gumaganti ka talaga, kaya hindi ito magiging patas sa kanya. Anastasia, may sasabihin ako sa iyo, may nakatutok sa negosyo ng iyong ama. Sinisikap nilang isagawa ang kanilang plano ng pagkuha ng ilang maliliit na kumpanya ng construction material, at isa na rito ang kumpanya ng iyong ama. Sa tingin mo ba ay hindi ko dapat tulungan ang iyong ama ngayon? Samando siya at mamulong sa kanya. Nagulat si Anastasia sa balita. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa seryosong mga mata ng lalaki na nagmumungkahi na ang sinabi nito ay hindi kasinungalingan. Seryoso ka ba? Tanong niya. Ang industriya ng construction material ay palaging isang kumikitang industriya. Besides, there will always be investors kung saan may tubo, he nonchalantly commented. Natigilan si Anastasia sa narinig. Alam niya na ang mundo ng negosyo ay palaging taksil sa isang set ng malupit na mga patakaran sa kaligtasan, ngunit hindi niya naisip na mangyayari ito sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, may nakatingin sa kanya na may dismayadong tingin mula sa di kalayuan sa kanila. Matapos halos hindi siya makilala, nalaman ni Alex na si Anastasia ay may isang natatanging lalaki sa tabi niya. Nabalitaan lang niya sa iba na ang lalaking mukhang mas bata pa sa kanya ay si Elliot Presgrave, ang mataas at makapangyarihang pinuno ng Presgrave Corporation.